Good morning guys! Good morning! Happy Friday! Happy Friday! Ang topic natin for today is profile optimization. So, ang purpose ng profile optimization is for the client or for the recruiters na mag-reach out sa inyo. Okay? Para hindi na kayo ang mag-reach out sa kanila, sila mag-reach out sa inyo para hindi na kayo mahirapan. So, I will discuss quickly kung paano ba mag-optimize ng onlinejobs.ph, LinkedIn, tsaka JobStreet. Alright? Hello sa 14 viewers. Pa-comment naman ng yes guys kung first time nyo sa live. Hello everyone. Hello, good morning. Ayan, yes si Patty. Anong niche nyo guys? Pa-comment pala yung niche nyo kung bookkeeper ba kayo or general VA, executive assistant. Ayan, hello Stardust. Pa-comment guys yung niche nyo kung SMM, kung social media manager, ganyan. Ayan, nag-aaral ng bookkeeping. Tara. Go lang yan, Stardust. Yan. Ang topic natin for today is profile optimization. Tamang-tama, bookkeeper yung first slide. Ayan, meron ding administrative assistant, may SMM din. Ayan. Hello sa 14 viewers. Web developer. Ayan, may web developer tayo. Parang hindi ako nakagawa ng pang web developer. Pero sundan mo lang Rain, ha? Sundan mo lang mamaya yung ano natin. Alright, good morning guys. Hello sa 15 viewers. Pa-double tap. Thank you sa mga nagtatap. Ayan. So, start na natin na paano mag-ano. Ayan, may EA din, si Efficient. Ayan, si G. Ayan, CPA ka po. Hindi po ako CPA. Hindi po ako pumasa ng twice. Ayan, good morning sa 17 viewers. Ayan, hello guys, good morning. Ayan, so magsisimula na tayo guys. I think okay na tayo, 16 viewers. Good morning guys. So our topic for today is profile optimization. So bakit nga ba tayo mag-optimize? Ano ba yung ibig sabihin ng optimize? May kailangan bang gawin? Ayan, so tignan natin. Why optimize? So bakit tayo mag-optimize? Enhance professional visibility. Client will reach out to you. Okay, so contrary dun sa usual practice natin, now we always do, reach out to them, send DMs, or mag-apply sa mga job websites. Yun yung usual, yun naman yung pinakamadaling gawin. Ito naman, we have the capacity to optimize our profile or to make them reach out to us. So yun yung tawag na profile optimization. Ano pa yung purpose ng optimization? Stronger personal branding. So, by optimizing your profile, it will highlight what makes you unique and stand out from the rest. So, pag nag-optimize ka kasi, ilalagay mo lahat doon, yung skills mo, yung tools na alam mo, yung client industries na meron kang knowledge or experience. So, mamaya, isa-isa natin yung niches per niche, pang bookkeeper, executive assistant, admin assistant, general virtual assistant, SMM, social media managers. Mamaya, isa-isend ko kung paano mag-optimize per niche. Ayan. And third reason bakit tayo nag-optimize, networking and opportunities. Ayan. So, magbebenta tayo ng products. So, networking and attract connections and open doors to career growth, partnership, and collaboration. So, syempre, pag nag-reach out sa yung recruiter, for example, ang niche mo ay e-commerce, syempre ma-attack mo yung mga HR na also e-commerce or yung mga clients that, looking for e-commerce VAs. Kasi yung profile mo will be SEO friendly. Yung kapag nag-search sila, yung kunwari, yung algorithm ng OLJ, matutulungan din siya kapag nag-search si recruiter ng kunwari, e-commerce, lalabas ka sa search result. So yun yung gamit ng profile optimization. Alright? Guys, may I know ilang viewers dyan sa view nyo? In my view is 19. Tama ba? Alright, so okay. So next tayo, yun yung reason kung bakit nag-optimize. And what to do, paano siya gagawin yung profile optimization. So complete the verification process, must have at least 70 ID proof. So hindi ko ito madidiscuss guys, tong first two bullets, pero sinabi ko na din na paano mag-optimize. Meron ba kayong lahat guys dito na meron ba kayong meron ba kayong OLJ profile na? Meron na ba kayong account? Na-try nyo na mag-apply sa onlinejobs.ph. Ito yung sa onlinejobs.ph yung isa, just to clarify, sorry. Ayan, so,
complete the verification process must have at least 70 ID proof. So, the higher ID proof, the better. Kasi, bakit ba may ID proof? So, parang, in my own, in my own research din, kaya may identification or verification ng online jobs at PH for us to, qualify kung talagang Pinoy ba tayo. Kasi sobrang daming ibang lahi na gustong pumasok sa online jobs at PH. Nung naging HR ako, guys, ang dami nagpapanggap na Pinoy. Yung walang picture resume nila, pero pag tingin mo sa pangalan, Muhammad, blah blah blah, ganon. So parang, kasi sa Upwork, di ba, sobrang na sa Upwork, sobrang saturated na. So ang kagandahan sa online jobs at PH, they make sure that na mga Pinoy lang yung mga nag-a-apply. Okay, mga Pinoy lang. So meron tayong verification process. So kapag mas mataas yung ID proof mo, mas okay. Alright? And then take online test, yung DISC, IQ test, tsaka English test. So nandun din sa online jobs at PH yun. Okay, so dito ako magsasabi, dito ko sasabihin yung mga dito ako makakatulong sa profile optimization. So add all the usual job title, skills, tools, and client industries on the profile description. So paano 'yon? Dito siya. So for accountants, ayan, hey, hello sa mga accountants, ayan, bookkeepers. So na lang yung maliit ata masyado, no? Maliit ba? Or sa okay lang? I-zoom nyo na lang mga miha. Sorry. I-zoom nyo na lang siya. Alright, so yung job title nyo, pwedeng rockstar. Ilagay nyo yung client, ang tag ito, US, kung US or AU, ilagay mo rin siya kasi keyword friendly siya. Pero kung ikaw yung ina-attract mong client is AU lang, ilagay mo lang AU. Ako kasi US, so doon sa profile ko US. So dito siya, saan mo ilalagay yan? So dito, kunwari, ito yung online jobs at PH. So ito yung sa akin. Ito yung sa akin. Online jobs at PH. So top rated yung ginamit ko. Pag may experience ka na, pwede mo ilagay top rated, rockstar, most rated, ganyan-ganyan. Premium, ganyan-ganyan. Kung newbie ka na experience, pwedeng rising star, ganyan, or rockstar. Pwedeng ganun, ikaw na bahala. Tapos ako kasi US yung ina-attract kong client, kaya US yung nilalagay ko. Okay? US yung tapos ito yung sinabi ko kanina, ilagay nyo lahat yung job title na pwedeng maging job title sa isang katulad mo. So for example sa akin, ang ina-attract kong mga job title, bookkeeper, accountant, controller. So kung pwedeng ikaw, senior accountant, pwede mong ilagay, intermediate accountant, depende dun sa ina-attract mong job title. Okay, so yun yung sinabi ko kanina. So ito yun. So pwede mong maging job title ito. Alright? Ano pa? Ito na yung keywords sa sinasabi ko guys, magic keywords na dapat nasa profile mo siya sa online jobs at PH. So sa bookkeeper, pwedeng ito, detail-oriented and highly motivated, aspiring, aspiring accountant with a strong foundation. Ito yung example ko dito guys is no experience sa bookkeeper. Okay, ito yung no experience. Tapos ito yung skills na ilalagay mo rin yung ilang number of years. Ito mga to kasi makakatulong to sa algorithm ng online jobs sa PH. Ayun, makakatulong siya sa algorithm niya. So, kung inuulit-ulit mong ilalagay itong mga to, di ba, pag nag-search sila ng payroll, lalabas ka sa search result ng mga bookkeepers. So, ito na may industry. Ilagay mo lahat ng industry na alam mong gawin or may knowledge ka. Okay, kung may knowledge ka. Wait lang. Tapos, ito naman yung sa software expertise, di ba? So ito, ilalagay mo lahat yung mga QuickBooks, yung mga Xero, lahat yung mga tools and softwares na alam mo gamitin or may knowledge kang gamitin. Guys, ang kagandahan nito, yung ginawa kong resume, kung meron na kayong resume ko, meron na ba kayong resume ko guys, na ginagamit natin lagi na resume? So nasa YouTube ko siya, ito. Yung page 1 ng resume na binibigay ko sa inyo, ayun din yung nandun sa page, dito sa profile optimization na sinasabi ko, itong mga to. Diba consistent yung profile mo, consistent ka, hindi ka pa iba-iba. So ito mga to, nandito siya sa resume na ito. Ito rin siya. Ito rin itong mga tools, tsaka industries, yun din siya. Ito parang may to. So yun din, consistent yung yung branding mo. Okay, so ganon. So ito yung sa bookkeeper. Okay, bookkeeper and accountants. So ito, chinat-GPT ko lang to, sinabi ko lang dito, gusto nyo ituro ko yung ChatGPT prompt. Alam nyo na to, pero for the sake of training lang, turo ko na din yung prompt. So, ang sinabi ko lang dito, help me create the profile summary of a bookkeeper with no experience. Ganyan ata yung prompt ko kanina.
Ayan. So, ito yung prompt ko kanina. So, pwedeng ganito. Kung gusto mo quantify, kung gusto mo ng... Kasi ang pag no experience kasi I assume wala pang experience. Pero pag may experience ka na, pwede mong ilagay yung word na quantify para palitan niya. Kasi di ba numbers speak louder than words, ganyan. So, pwedeng ilagay mo itong ganito. 100 transactions, yan, 95 accuracy, di ba ganyan. Pwedeng ganon. Okay? Yun yung sa bookkeeper. Ano naman dun sa isang ni... wait lang. Saan na tayo? General virtual assistants, executive assistants, and admin assistants. Parang in my experience, nung inisa-isa ko yung mga jobs sa online jobs at page, halos same lang yung mga keywords na ginagamit. So, eto rin same. So, ang job title mo pwedeng rockstar kung wala ka pa experience. Lagyan mo ng US or AU kung both. Yung gusto mo both, pwedeng dalawa. Ito yung pwedeng job title mo, General Virtual Executive Admin Assistant. Ayan, dito mo siya ilalagay. Okay, diyan mo ilalagay. Tapos, dito rin, nag-chat GPT ako ng job description ay profile summary. So, pwede mong ilagay ito. Actually, ito na rin yung nasa page 1 nito. Pwedeng ito na yung nasa page 1. Ito kasi customized super job description eh. Ito kasi catch-all na to. Yung ginamit kong ito, lahat na to catch-all description. Yung nasa resume kasi, customized per job description. Ito kasi customized per niche na to. So, sa niche ng general, executive, and admin. Okay, so ito yung general or generic na ng professional description or professional summary ng isang general virtual assistant, executive, and admin. Okay? Ito naman, professional skills, ganun din, ilalagay mo, kung mapapansin nyo guys, yung page 1 na resume natin, ito rin siya. So, ito yung professional skills, nandun din siya. So, ilalagay mo siya dito. Saan mo siya ilalagay? Dito. Ito. Ayan, dito mo siya ilalagay. Ayan, kasi it will trigger the SEO or the algorithm of online jobs at PH. Mamaya tutukan ko kayo paano pag may nag-message sa inyo, anong i-reply, di ba? So ito yung sa general admin and executive assistants. Next naman, medical virtual assistants. Ayan, medical virtual assistants. Ito naman, pwedeng ganun din, Rockstar AU, ayan, US Medical Virtual Assistant, tapos professional description. Ayan, so ganito. And then, skills, ito, medical record, admin support, ayan, patient, ayan, appointment scheduling. Doon sa resume ko, ito rin yung page 1 niya, kung mapapansin nyo. Diba? Consistent yung branding mo. So, ito rin siya. So, parang nilagay ko. Tapos, industry, lagay mo lahat ng industries na mayroon kang knowledge or mayroon kang experience. Software, lagay mo din isa-isa. Ito yung mga usual na, itong dalawang to, ito yung usual for medical VA. Ayan, so ganun din. Okay, Asana, Trello, ganyan-ganyan. Okay, ito pang, wag na pala to kasi pag medical VA, ay, lagay ko pa rin. Baka naman may abs pa. Okay, medical VA, ayun, ito naman for SMM. Ayan. SMM, job title, rockstar. Ganun, pwede kayong iba gumamit kayo ng top rising star or ano ba? Meticulous, ganun-ganun. Depende na sa'yo. Okay, or creative, ganyan. Social media manager or marketing virtual assistant, pwedeng ganyan. Tapos ito yung job title or job profile summary. Tapos ito yung mga skills, ito yung mga keywords, ayan. Ganyan-ganyan. Industry expertise, ayan. Tapos software expertise, di ba? Ito yung lalagay mo dito. Okay? Ang kagandahan guys, itong mga sinabi kong to, i-copy-paste mo lang to. I-copy-paste mo to, di ba? I-paste mo din siya sa LinkedIn. Yan na rin yung paano, ganun na rin mag-ano sa LinkedIn. So sa LinkedIn, dun sa about, dun sa about nung LinkedIn, dun mo ipipaste. So para ma-imagine nyo, punta tayo sa LinkedIn, punta tayo sa profile. Ito yung about, dito siya. So kung makikita nyo yung sa akin, ito siya. Diba? So meron siyang profile summary, tapos ito. Yan, dyan po nilalagay. Ang result niya guys, makikita nyo dito sila na nag-message sa akin. Si Joanna, nag-message lang kahapon ba to? Kahapon, di ba? Nag-follow up pa siya, siya na nag-message sa akin. Ito yung effect pag optimize yung profile mo, ayan. Tapos hindi lang basta invite. Invite siya na may kinalaman sa gusto mong niche. Kasi pwede ang dami nag-i-invite sa inyo pero ibang position. Di ba? Hindi pa rin optimize pag ganun. Ito kasi, ito yung mga gusto kong niche. Hindi ko na sila nare-replyan kasi okay pa naman ako sa client ko. Ayan. Okay? Ayan, ito mga to. Ito pa guys, may example lang ako. Example lang nito. Sinasabi ko to sa coaching pero dito ko sabihin. May nag-message sa akin dati, "Hi, this is Andrea from CAS. Hope you're having a great day.
I just wondering if you're currently looking for a new opportunity as we have clients in search for US accountants. Di ba na ano ko yung word na US accountants? Ito yung keywords. So parang sabi ko, ito yung, ano yung reply mo pag nag-message sila? Okay, so ito pala yon. Anong i-message mo pag nag-message sila? So, di ba, siyempre, optimize yung profile mo, silang lalapit sa'yo. Pero anong i-reply mo sa kanila? So, ito yung sa akin. Pwedeng iba sa inyo, pero ito yung sa akin. Okay? Hi Andrea, thank you for the invite. Di ba, nag-invite siya. To help you assess my qualifications, please let me know the job description and the salary offer. Bakit ko tatanungin tong dalawang to? Unang-una, kailangan kong malaman yung job description for me to know if I'm qualified or not. Doon pa lang sa end ko, bago pa ako mag-effort mag-edit ng resume, bago pa ako mag-effort for interview, di ba? Alam ko na dapat yung description. And alam ko din dapat yung sahod. Gusto kong malaman yung sahod para alam kong same page kami bago pa kung ano pang mangyari. Di ba? So ito, example. Ang gandang example nito nung kay Andrea. So thank you for the invite. To help you assess my qualification, please let me know the job description and the salary offer. And then sabi niya, it include accounting, bookkeeping, di ba? Ito rin yung mga hinahanap ko, di ba? Pare-parehas yung keywords. For independent contractor, ganyan-ganyan. Equipment provided, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, that's great. Di ba hindi niya sinabi yung sahod? Di ba hindi niya sinabi? Di sinabi ko, that's great, thanks. How about the salary offer? Sabi ko. Kasi di ba gusto kong malaman talaga yung sahod. I just wanted to set our expectations up front. So, di ba, it could go around 2,000 but it still depend on your experience. May I ask the expected salary? Ayan. So, ginost ko na siya noon. So, okay guys, for the example, pero nag-ghost ko ata siya. Siyempre, busy din ako ng January. Pag accountants kasi busy pag January. So, hindi ko na siya na-replyan noong January 5th. Ngayon, nag-message ako sa kanya. Nung kinailangan ko siya, nung August 28, ako naman yung ginost niya. Kasi sabi ko, hi Miss Andrea, may I know how much po yung compensation for each? Kasi may job posting siya. Di ba may job posting siya na ganyan. Pansinin nyo guys, lumalapit sa akin yung mga to. Kasi ito yung inatrap kong job titles. Kasi ito yung job title ko sa LinkedIn. Tignan mo, ito yung job title ko. Di ba lalapit sa yung tamang job title. Ang dami niya kasing opening lagi. So ang ginagawa ko, may I know po, I will post the job posting in my TikTok live, sabi ko sa kanya. Kasi di ba nagla-live din ako for mga job openings. Di na niya ako ni-reply. So what comes around goes around. Alright, so yun, ibang explanation. So gayon yung i-reply mo, what to reply. Pag may alam kayo mas creative na reply, mas okay. Pero ito yung sa akin for the past 7 years. Ito yung ginagamit kong response pag may sa akin, may naglumalapit sa akin. Okay? Profile, ayan. Ano pala yun? Profile description. Alright, ayun lang. Ayun lang guys, for today's video. Ayun lang yung topic natin. Do you have any questions? Sorry guys, wala ako nung ibang niche, hindi ko na-prepare. I'm so sorry.